Good morning. Yung, paano ba mag-umpisa? Yung mga nakaraang linggo kasi, halos every weekend, di ba? Nag-umpisa kami, photo kami, street photography. Actually, nag-umpisa ako nung yung wide open workshop. May 2010. Actually, May 1. Labor Day yon. Noong una, yung mga unang mga batches ko, syempre, start kami. Platform namin, photography. Tapos yung stage namin, yung mga kali, di ba? Palengke, Quiapo. Yun ang usual na kasi yun yung hub ng karamihan ng tao. Makakita ka rin ng kultura, yung sayaw ng buhay, migration, yung mga empleyado, mga tao na nagagaling sa probinsya, namamalengke, iba-ibang religion, nagsama-sama rin lalo na sa Quiapo. Taon-taon, yung Quiapo, meron siyang Black Nazarene, piece ng di ba, piyesa ng Black Nazarene. So, doon nagsasama-sama lahat ng deboto. Pero anyway, nung nag-umpisa kami ng street photography, actually, hindi ko alam na mag-umpisa ako sa street photography kasi ang kinalakihan ko talaga sa mundong ito news photographer ako. So, pagdaan ng panahon, di ba, naging tumultuous yung paligid dito, nagkaroon ng political upheaval, namatay si Ninoy, tapos tuloy-tuloy na hanggang napalitan na yung Villar. So, in between doon, natuto ako ng lahat na nangyayari sa araw-araw. Yung dami ko na nakita, mga disaster, breaking news, patayan, may masaya, may sports, entertainment, life and leisure, ganun eh. Kasi sa dyaryo, ganun talaga ang training. Araw-araw, minsan meron kang beat. Kung bata ka, umpisa ka, ako ang una kong beat police beat, diba? So, dun yung araw na yan, mga pangyayari, yung madaming rally. So, yun ang lagi ko, hanggang gabi. Doon ako natutulog sa Western Police Department, yung press office. Pero, siyempre, habang tumatagal, nung bata ako, nag-umpisa akong mahilig sa photography. Ang pinapanood ko lagi, yung mga magazine na lumang dati ko, National Geographic. Ang gusto ko yung Life magazine. Kaya nga ako napasok sa pasensya na medyo mubo. Uso yata ngayon dahil madami. Kaya nga ako nakapasok sa dyaryo dahil nung una, yung Life magazine, syempre pag pinapanood, mga paborito ko na yung mga documentary, mga photo essay nila. Bresson, Henry Cartier. Ang hirap basahin. Si Eugene Smith at kung sino-sino pa mga photographer. Mga photojournalista. So nangarap ako, nung nakikita ko nga panahon nun yung Russia, bawal pa mag-shoot doon. So may isang taga Black Star na nag-shoot siya doon sa loob ng Russia habang nagbabago Russia. So ini-smuggle out lang niya yung black and white film niya. Yun yung natatandaan ko unang-una nakita ang photo si Black Star. So pinangarap ko yun, sabi ko sarap siguro mag-shoot nung ganun kasi nung bata ako sinama ako ni mami ko sa unang rally na medyo magulo yun unang bahay ng rally sa Quiapo yun. Alam ko birthday ko yun January 26, somehow mga 70s yun. Kaya nakita ko yung mga photographer, mga cameraman nandun sila, nasa gilid sila basta may mga moving camera sila, may camera, tapos ang mga pulis na nakakaki pa. Ang shield nila ratan pa na bilog eh. So ganun nakikita ko, sabi ko pag tanda ko, gusto ko maging ganyan. Pero anyway, ang pag-usapan natin yung bakit ba naging street photography. Actually, pagka sa dyaryo nga, pag walang nasushoot, walang araw-araw kasi araw-araw may beat ka, di ba? Pero minsan, dahil sa news ka, walang nangyayari. So, ang gusto ng mga editors, gagawa ka ng mga human interest Yung mga, daily life, yung mga kakaibang sa palengke, ano mga ginagawa ng tao, ganun. Doon nag-umpisa yung hilig ko sa documentary, social documentary actor lang, parang humanist photography, diba?
So pag tagal-tagal, in between ng ng news, yung breaking news, disasters, ganun yung ginagawa ko. Kasi hindi naman ako masyadong may kaya. So naglalakad lang ako. Yung pinaka-travel ko is yung paglalakad sa Maynila, sa Quiapo, especially sa Binondo area. Dahil mula noon hanggang ngayon, yun ang ginagawa ko. So para siyang isang long form photography. Kasi mula nung bata ako tsaka hanggang ngayon, ang daming pagbabago kahit araw-araw na nadadaanan mo yung Quiapo. Nagbabago yung unti-unti siya. Kaya nga yung street photography, nung sinabi nung kaibigan ko, parang gusto niya rumakit daw. Isang linggong, parang summer yon. Sabi niya, gawa naman tayo ng workshop, magturo tayo. Sabi ko, hindi. Ang dami kasing mga magagaling sa photography. Parang hindi ako qualified magturo ng photography. Pero since gusto namin mag-umpisa kasi may isang organisasyon kami, lagi nagmi-meeting, kwentuhan ng kwentuhan, pwede gusto namin magkaroon ng photo festival. Matagal bago mangyari. So isang summer, yun nga, bago mag-May 1, naisip namin, sabi ko sa kanya, since galing ako sa ACFJ, yung tungkol sa photojournalism, magkaroon ako ng scholarship, diba? Doon, una kong natutunan yung visual literacy or language of the image. Kasi nung araw, pag nag-shoot ako, kahit gumagaling ka na minsan may kulang, parang yung batang average mo. Minsan maganda, minsan hindi. Parang tsambahan din eh. Pag may nangyayari, madali, diba? Pero kung wala nangyayari at maglalakad-lakad ka, wala ka talagang target. Kung may naglalakad ka, may mga tao ka, patatambay ka, no? Papagmasdan may mga tao, makikita may makilos nila at mapag-aaralan. Yun yung una kong natutunan. Nag-observe ako, people watching, kasi mahilig ako dun eh. Yung mana yata ako sa mami ko kasi tinatanong ng mga kaibigan ko noon, bakit yung mami mo ganun? Parang ang dami ng kwento. Reporter ba yung mami mo? Sabi ko, hindi, mahilig lang yung mag-chumismis. Parang original na Marites yun. Kasi trabaho niya dati sa graphic magazine. Siyempre, na-expose siya sa mga... Kaya nga yung mga nanliligaw sa kanya, puro photographer. At nung nakapag-asawa na siya, photographer pa rin mga kaibigan niya. Kaya sa bahay, pag nagulat ako nung lumalaki ako, dami kong mga litrato pala, birthday ko, pumasyal ako sa Manila Zoo, sa kung saan-saan. Mga kaibigan ng mami ko nagsushoot noon, tapos pinapa-service niya, yung pinapa-develop na lang, di ba? Tapos isang araw, nakita ko rin yung paborito kong mga, alam niyo yung dirty ice cream, di ba? Si Mang Max, ang galing magsuot, since 70s, siya, laging long sleeves, pang cowboy na sombrero. Nagtutulak siya yung dirty ice cream. Sa likod nung siya pala yung kumukuha pagka-birthday namin kasi binibigyan ng mami ko ng film, binabayaran niya ng service para tapos papadevelop na lang yung film. Kaya pala ang dami namin, kahit wala kaming tao. So yun, anyway, nagtayo na nga akong workshop, diba? So basics ng language of the image. Kasi yung language of the image parang meron siyang mga tagline or key hashtag, yung mga kunyari, paano ba maging effective ang isang litrato? Siyempre, ang unang-una, di ba? Moment. Tsaka since ang photography kasi nakabase sa ilaw, parang gano'n. So, yung available light, di ba? Yung quality of light. Tapos, paano mo mapapalalim yung So, syempre, pag nag-shoot ka ng isang tao, ng isang lugar, kailangan ipakita mo saan lugar yun without captioning it, diba? So, merong sense of place. Meron ding natutunan ko yung mga juxtaposition, yung paano mo parang dialectics ng buhay yan, yung mahirap sa mayaman, yung pulis sa aktivista, ganun parang yung mga magkakaibang mahirap din intindihin yung dialectics, pero yun ang natutunan ko. So, palalim ng palalim yun, may layering, yung meron kang foreground, may middle ground, may background, pero hindi lang ganun. Lalagyan mo siya ng mga, maghahanap ka ng mga, yung, kaya nga sa pagbabasa, syempre, pag mahilig ka magbasa, di ba? Marami kang natututunan, news, chismis, showbiz, ganun.
na pagsasama-sama mo yung sensibilities doon. So lumalalim yung vocabulary mo ng hindi lang na mapangyari, kundi visual library mo, di ba? So pag naglalakad ka, hindi kailangang maghanap ka ng assignment. Ano ka lang, documentary, parang social documentary yung ano eh. So medyo maghahanap ka lang ng mga unique na moments kasi pagka nga mahilig ka mag-obserba, alam mo na yung natural na kilos ng tao. Ang tao kasi ang pinakamaraming pwedeng gawin, di ba? Yung mga antics, pwedeng maging nakakatawa, nakakalungkot, maging matapang o parang duwag, gano'n. So, nakikita mo yun. Pag nakikita yung mga tao kasi, maaari magkaroon ng interaction yun. So, kailangan handa ka lagi. Kaya nga, siyempre, sa umpisa, yung mga pag-share mo yung mga, alam mo, yung mga nag-umpisang photographer, pareho kayo ng hilig, di ba? Na uso nga yung street photography. Since sabi ko sa kaibigan ko, yun lang yatang street photography pwede kong ma-share sa tao na hindi naman, kasi nakakayaan mo sa mga kaibigan at saka yung mga sikat na photographer. Tapos mag-umpisa ka na lang magturo, wala ka namang masteral degree sa photography, ganun, di ba? So yun, unti-unti naming hanggang umabot yung nag-umpisa kami wide open streets workshop. Kasi nga, medyo nagka-idea kami na merong ice wide siya. Yung kay Kubrick, ganun eh. Anyway, doon nag-umpisa yun. So yung mga tao, siyempre pag nag-umpisa ka, ano bang makukunan mo sa kali? Usually, yung mga pinakamadaling kunan, yung natutulog, yung karamihan nga mahihirap. Dito kasi sa Pilipinas, lalo na sa Maynila lang ang lugar na pwede kang mag-shoot nang walang nagbabawal sa inyo. Pag nagpunta ka sa Makati, yung mga gwardya, yung mga pagbabawalan ka, mga pulis, bawal. Sabi nila, para security sa mga building, di ba? Kasi medyo magulungan. Nung panahon sa panahon natin, maraming terrorism, maraming mga crime, ganon. Yun ang nila, dahilan nila. Kaya pag pumunta ka kagaya sa BGC, ganda rin doon, di ba? Ang street photography kasi yung sa international na karamihan kinukunan siya sa New York, Los Angeles, yung mga California, di ba? Paris, France yun, di ba? Yung mga ganun, tsaka yung mga mayayaman na nakakapag-travel sa mga India, Cambodia, ganun. So, napakadlawak. Kahit saan ka tumingin, lalo na sa India, di ba? Kahit saan ka tumingin, ang ganda ng litrato. So, ganun nga. So, pag nag-umpisa ka, usually, yung critic nung iba, may mga nagsasabi, mga dati ng photographer, mga documentary photographer daw sila, ganun. Galit na galit sila sa mga kasi nag-umpisa lang nga eh. Sa umpisa kasi, may mga, alam mo yung, may mga kanya-kanyang schools of thought, di ba? So, nag-umpisa ako, ang tinuturo, sinshare ko sa mga kung ano yung nalalaman ko sa classic street photography. Dahil ilan lang nga yung idol ko na photographer, di ba? So, sila, parang channel namin yung talagang classic na kahit na may mga tao, kasi nakapagtrabaho din kasi sa mga international NGO eh. Pwede mo kunan yung mga kabataan, yung mga mahihirap, yung mga nasa margins, di ba? Kung baga sa nasa laylayan, kailangan kasi nila ng tulong. Kailangan yung boses nila marinig. So, pwede mo silang kunan. Pero syempre, pag kumukuha ka ng mga mahirap, hindi naman, tinatawag ng iba kasi poverty po. Ang sakit pakinggan, di ba? Pero, ganun talaga ang paligid natin. Ngayon, paano approach mo pag kukunan mo yung mga hindi ka pwede magpaalam? Kasi yung candid yung photographer, kasi, for example, lalo na yan, di ba? Pagka kukunan mo pa lang yung tao, sasabihin siya, Sir, papitik, o kaya hindi ka pa kumukuha, tatawagin ka, Sir, papitik, o kaya, pagkukunan mo na sila, magpapaalam ka, gaganon yun, gaganon, di ba? Hindi maganda. Siyempre maganda yung medyo parang, hindi naman panakaw, pero yung mga slight moments. Kaya nga, kung sakali makakuha ka man ng mga tao na medyo tatanda, yung nagkakaedad na, sila yung maganda yung mga istorya yung mga... So, pagkukunan mo kasing tao, sa akin lang paningin, medyo kailangan mahalin mo sila ng konti. So, kahit pangit sila, kahit na ugat-ugat sila o may kapansanan sila, bibigyan mo sila ng dignity pagsilip mo kasi
yung photography sa akin kasi kagaya ng mga presidente na kukunan ko, may mga presidente na o kaya senator o mga sikat na tao na pagtitingnan mo, makukunan mo sila maganda kasi maganda itsura nila. Paano kung hindi mo gustong tao? Ang hirap kunan pagka hindi mo siya mamahalin kahit sandali. So, pwera lang may yung nakaraang presidente si Duterte, medyo nahirapan ako sa kanya kasi alam ko yung ugali niya tsaka yung mga nangyari ginawa niya. So kahit na anong silip ko sa kanya, hindi, parang ang hirap siya. Wala sa loob ko yung, kasi minsan may mga bias din kasi hindi pwede. Dati ang tawag nila sa ano, di ba? May pelikula na alala ko yung ano parang aeroplano tungkol sa, sabi nung ano, mga photographer, let's take some pictures. Akala ko kuha sila, yun pala kukunin nila, let's take some pictures. Kinuha nila yung mga kwadro na nakasabit yun. So anyway, ano lang yun, side comment lang yun, naalala ko lang. Ganun nga, so tinuturo, yung mga kasama na every week, nagsushoot kami. Nung una, syempre, street photography talaga. Yung mga ilaw, yung mga tao kasi, di ba, lalo na pag color ang kuha mo, naka-automatic, ang bilis kumuha, lahat shoot. Kagaya ko nung una akong nag-digital, magmula film kasi, mahal ng digital nun yung early 2000s yun, yung magpapasok na yung bago, 21st century, di ba? Kasi, nauso na yung unti-unting pumapasok ng digital. Kaso, napakamahal ng digital nung beyond sa means ko, hindi ko kaya. So, nung una ako nag-digital, mabagal na pilitan akong pumasok sa isang tabloid kasi may digital camera. Tsaka nag-iba ako ng ng career nun dahil may mga times na walang balita rito, mapipilitan ka para kumita ka, nagkaroon ka ng pamilya. Siyempre, may mga responsibilidad ka. Ang isa doon pakainin ng pamilya mo ba? So, pag nag-shoot ka, umpisa sa digital, kasi galing ako sa film. Yung film kasi 36 shots lang. So, bawat isang nang kailangan pagsilip mo para mafe-feel mo mula sa mata mo, makikita mo sila. Papasok yung pakiramdam mo mula puso mo, gagapang yung hanggang daliri mo, hanggang ilang beses ko na sinsa hanggang dumating sa dulo ng daliri mo para pagpindot mo, papisil lang, hindi para magic diba? Pero 36 shots lang. Ay medyo tipid. Kasi noon, yung 36 shots ng film nag-umpisa ako, kung reloaded lang siya, ibig sabihin reload yung galing sa mahabang parang sa pelikula. Pinuputol-putol nila, tapos reload nila. 14 pesos isang roll ng 36 shots. 135 to. Pero pag bibili ka ng original, naka-seal pa yung Kodak, kunyari, Tri-X, mga 25 pesos yun yung panahon na nag-umpisa 79 hanggang early 80s. 25 bagong-bagong film mo. Hindi pa expired, may makikita mo pang kaya mga 2 years from now pa yung expiration. So ngayon, mahal na umaabot ng 1,000 bawat rolyo. So, syempre, pag digital, parang unlimited ang mo, marami siya, hindi siya 36 shots. Kung malaki memory mo, aabot siya hanggang mga 200, 300. Pero nung una ako nakagamit ng digital, napansin ko after a year, parang walang pakiramdam, na wala yung puso, na wala yung kaluluwa ng litrato. Kasi pindot ka ng pindot, tapos titingin ka. Tawag nila chimping, bawat pindot magtitingin ka. Naging parang automatic lang, shoot ka na shoot, naka-automatic siya, may autofocus, ganun. Tapos pag naglalakad ka, dahil walang halaga sa ang halaga lang kasi yung pagbago, yung bago pang digital. Yung mga camera siguro mga pag umabot ng mga ilang libo yung shots mo, yung shutter count, masisira na yun. Yun lang ang kalaban mo. Shutter count, yung memory mo, at saka yung hard disk, diba? Pero nung napansin ko, bakit ganun makuha ko na wala na ng unti-unti, doon na nagbabago. Bumalik ako ngayon sa mabagal na kahit na digital siya, mabilis. Kasi madalas yung unang mga digital camera, mabagal. Pag shoot mo, minsan 1 second later, parang yung cellphone nun. Diba, pag pindot mo, mag-iisip pa siya mga 2 segundo bago pumitik tapos na yung yung pangyayari, iba na ang galaw niya bago mo.
Ganun nga. So, ang pinaka-importante sa ngayon, habang nagsishoot kami, syempre digital, mga color film, ganun. Pero lately, bumalik kami sa classic photography. Ang ginagamit na namin yung mga luma namin lente na manual. Kasi pag manual lang lente mo, naglalakad ka, iaangat mo siya, magpo-focus ka, di ba? Bumabagal ka pero nagiging mas may purpose yung pag-shoot mo, yung pagka-composition mo. Nag-aabang ka ng pangyayari. Tapos pag nakita mo siya, ang sikreto kasi be ready before the moment. So, ina-anticipate mo yung mangyari. Kaya bago mangyari yun, inaangat mo na yung camera mo, di ba? Tapos pag ganun mo, medyo i-compose mo siya. Handa mo na yung composition. Pag lumapit kasi, pag matagal ka lagi ka nakaangat camera, papansin ka ng mga tao. Diba? Kaya kailangan, medyo sa umpisa titingnan mo ng guys, sisipatin mo na, o kaya, dahil kabisado mo na pagka kasi noon sinasabi sa mga estudyante, pag mag-shoot kayo, kayo visual expedition eh. Yung slides, basta baka hindi nyo naabot yun eh. Anyway, if i-frame mo yung mga sa isip mo, bawat nag-frame ka kung wala ka pang kamerang dala, no? Naglalakad ka. Inaan mo na yung composition. Kasi pag ginanon mo, wide angle, diba? Lumapit ka. Pero pag ginanon mo, parang telepote yung nakakrop yung visual expedition tawag ko doon. Kasi pagdating mo, pag bumalik ka doon sa lugar at may camera ka na, medyo alam mo na yung framing. So, mas maliit na yung chance na mag-fail ka sa mga composition. So, ganun na. Yun ang natututunan namin. Kaya lang, lately may mga advanced pa kaming natututunan, pinishare ko. Advanced siya pero actually, lumang style na siya. Yung gaya ng zone focusing, yung depth of field. Kasi sa workshop ko tinuturo ko lahat yan eh. Pero sa ngayon kasi, kwentong kutsero lang. Ang point ko, bakit ito pinag-usapan? Kasi yung nagpo-photo kayo, maganda yung may magkakasama kayo kasi kwentuhan, yung parehong idea nyo, nakikita mo sila kung paano sila sumilip, paano sila kumilos, di ba? Tapos kung ano gagawin mo pag ganito problema, magtatanong sila. Ikaw kasi, pag kami mahaba experience mo, pag tinanong ka, may maisasagot ka na hindi mo inimbento. Kasi may paghuhugutan ka experience, masishare mo sa kanila ng tunay na paano pag-solusyon sa isang problema, di ba? So, ganun. Pero, at the end of the day, pagka nag-post na sila sa social media, makikita mo kahit pare-pareho kayong pwesto, pare-pareho kayo ng mentalidad, parang nagja-jive na yung mga consciousness yun, di ba? Iba pa rin yung lalabas sa litrato. Kaya nakakatuwa eh. Kasi, lumalalim pa unti-unti, lalo na sa street photography namin. Hindi na siya street photography eh. Mahirap i-label as street photography kasi documentary actually approach namin. Nandun lang yung mga facet ng street photography na alam mo, street photography siya unang-una kasi yung literal na nasa kalye ka, di ba? Mahirap nga, para sa akin wala kasi akong definition, na exact definition kung ano street photography. Basta ang alam ko, pag nagsushoot ka sa kalye o kahit nasa bahay, ang approach parang yung pinanggagalingan ng experience ko sa street photography or sa human interest galing sa mahabang panahon ng photojournalism. So, nandun pa rin elemento ng ng istorya, kaya yun ang pinaka-importante sa Ngayon kasi, maraming nung bata nga ako dahil mahilig ako sa Life magazine, yung mga photo essay, istorya talaga, binubuo nila yung istorya sa maraming litrato. Pero kasi, syempre, kailan matuto ka sa isang litrato, lalo na pag news photographer ka. Ang dyaryo kasi, isang pahina lang yung minsan, kagaya sa front page, ang pag-aawayan nila minsan yung front page. Noon kasi hindi uso mag-layout na malalaki. So, maliit lang space na binibigay ng editor. Kaya, sa maliit na space na yun, kailangan pag kumuha ka, yung litrato, mahuhuli agad yung attention mo pag nakita mo. Kaya nga, matututo kang mag-crop, maghanap ng decisive moment para pag lumabas yung litrato, dahil maliit lang siya, makikita mo yung ibig sabihin niya agad.
Kasi, ngayon kasi, malalaki na, minsan spread pa, di ba? O kaya cover. Ang ganda nung litrato. Pero anyway, yun nga, isa yun sa mga, mga nangyayari. Ngayon, yung kaninang pinag-usapan natin, yung mga mahihirap, bibigyan mo siya ng, di ba? Nung nag-umpisa kasi nga, dahil nagkaroon na mula sa cellphone, di ba dati, nung film, ilang photographer, pag may nangyayari sa probinsya, kailangan hanap ka ng sino ba yung photographer ng taga Bacolod o taga Davao. Hanapin mo yun, baka nakunan niya yung gulungin. Nung pagtagal kasi, parang na-democratize na yung photography kasi lahat may cellphone na noong una mabagal pero bumibili. Tsaka nagkaroon na lahat halos ng nagmura na. Ang pinakamaganda nangyari dahil sa technology, nagmumura yung camera. Pero dati nga nung di na usong film, biglang nagmura yung mga camera eh. Tapos nung tumatagal, nagmamahal ulit kasi na-realize mo tao ba mas maganda pala pag film camera mo. Anyway, so ang dami naman nakikita kaya yung mga tao lahat naging parang dati kasi ang sabi nila text is king, di ba? Parang ganon. Yung istorya, yung mga writers, sikat sila kasi magaling sila mag-explain. Pero nung pagtagal-tagal, dumarami na yung lahat ng tao halos may camera. Ang mundo natin, naging puro visual na. Kaya, ang daming litrato, ang daming balita, doon na pumapasok yung kagaya sa journalism. Hindi basta-basta porket may camera ka photographer ka na. Kailangan maintindihan mo rin yung moralidad o so code of ethics, diba? Sa ganun din naman sa street photography. Siyempre, may mga tao na may mga distansya na pwedeng siyang kunan, pwedeng hindi. Pero, yun nga, ang nakaugalian, sabi nila noong umpisa, pag nasa public, kahit sino ka man, basta nagpunta ka sa public at nakunan ka, may karapatan na ilabas yun. Pwera lang kung nakiusap sa yung tao, kasi minsan kailangan boss, pwede ba kitang kunan? Pag nagpaalam kasi, minsan okay yun kung portrait lang, diba? Pero kung maganda yung ginagawa niya, kakaiba yung kilos niya, unique yung mga moments, diba? Hindi ka pwedeng, shoot ka muna bago ka magpaalam. Parang ganun eh. Pero pag nagpaalam ka, magbabago na. Kaya nga pag photographer ka, kailangan kasi maliit ang footprint mo na iiwanan. So, matututo kang magtrabaho nang hindi ka halos nakikita. So, ang isang ginagawa namin, tatambay ka. Nung dati, nung nagsisigarilyo pa ako, usap pa yung Yossi sa kain, di ba? Upo ka ron, bibili ka Yossi o kaya candy. Makikipagkwentuhan ka. Pag sanay ka na, nandun ka na sa luwa, akala nila taga dyan ka na, di ba? So, mamaya, pag nag-shoot ka, si ano yan? Kanina pa, lagi tumatambay dito, hindi ka napapansinin. Minsan kasi, kung maliit ang camera mo o naka-wide angle ka, kahit nagkadikit na yung mukha niya, shoot ka, tapos bibitawan mo lang ganun. Kunyari, simple ka, o kaya, akala mo, yung deception yung nakatingin ka sa kanya, pero kunyari doon ka nakatingin, pero dahil wide angle yung kasama siya ron. Pag nahuli ka, okay lang naman, sasabihin, pwede mong, sabihin, boss, ganda kasi nung kulo. Sasabihin mo yung totoo, hindi pwede mambola ka rin. So, kagaya minsan, itong isang kaibigan ko, si Ramsey, lagi niyang, pag nagkukwentuhan kami, lagi niya niloloko. To si Luis, may kinunan to, nanay, may nag-breastfeeding, di ba? Kinukunan ko na siya, okay, ganda kasi, poignant yung eksena. Nandun pala yung asawa, di galit na galit yung asawa sa akin. Sabi ko, ganda po kasi nung eksena. Pero galit siya, nanlilisik. Umalis na agad ako. May mga pagkakataon na gano'n, yung pwedeng huwag mo nakunan, gano'n. Okay, may feeling ka. Kasi ang isa sa barrier ng pagiging street photographer o documented photographer na gusto mo maging discreet, di ba? Pag nakita mo isang bagay na pumukaw doon sa isip na ang ganda nito, huwag ka na magdalawang isip, kunan mo na agad. Kasi yung ilang split second lang, 30 seconds or ilang segundo lang, wala na yung panahon. Kumbaga sa sunog, di ba? Napinturahan na yung bahay bago mo kunan, pag nakita mo siya, pindot, okay, bago mangyari, pindutin mo na, tapos yung gusto mong hintayin mo. Ganun lang.
So, balik ulit sa ano. Kasi tong weekend na to, medyo na-open kami mga ano. Kasi may mga isang tao, sabi niya. Nung pagpasok to ng taong mga 2000, nauso raw yung poverty porn. Poverty porn. Yun ang tawag nila kasi pag street photographer karamihan eh. Kinukunan mo yung tulog, yung ano. Yun naman yung iba kasi hindi pa sanay, alam kagaya ng kukunan yung mga bata. Dati kahit yung sarap kasi kunan ng mga bata, hindi ba iba-iba ginagawa. Kaya alam minsan walang salawan, labas yung ano nila, mga private parts. Hindi na pwede ngayon yun kasi may mga rules din paano ka mag-engage sa mga bata. Una, kailangan may at least may magulang, alam ng magulang o kuya na kinukunan mo sila. At saka kasi minsan may kukunan ka ng bata, paglaki nila makaka-apekto sa kanila. Parang ganun, medyo maraming parameter ang buhay. Kaya nga pagiging photographer, habang tumatagal, nagiging high-tech, nagiging mabilis lahat parang lumilit din yung mundo kasi ang dami ng bawal. Lahat ng tao conscious na sa space, sarili niyang space. So, yung pagkukuha ng camera, parang bawal mag-shoot dito, di ba? Lalo na sa mga luneta, sa mga ganun, bawal magkuha. Kaya minsan, ang lumalabas, kung pwede lang kumuha sa Tondo, sa Baseco, sa Quiapo, sa Binondo, kasi wala nagpabawal sa ito. Pag pinupost mo sa tingin ng mga tao sa buong mundo, yung Pilipinas is a dirt poor country. Di ba? Parang napakahirap. Pero kasi nakakatulong din yan. Kasi hindi mo pwedeng alisin sa visual landscape ng bansa mo. Hindi mo pwedeng i-ignore lahat yun kasi nangyayari yun. So kasama yun sa buhay. Bibigyan mo ng boses yung mga marginalized para i-amplify yung kanilang problema. Kaya nga kasama doon yung may istorya, lalagyan mo ng context. Yun ang isa sa mga ang dami ko pang gustong pag-usapan pero yun nga, buhay ng isang photographer gaya ko, yun ang calling ko nung lumalaki ako. Parang napunta doon yung mundo ko kasi gusto ko magpinta. Nag-fine arts ako, daddy ko artist, ganun. Pero hindi ako matyaga. Gusto ko pagdating ng hapon, maglakwatsa, di ba? Mag-camping, mag-bisikleta, yung ganung mga bagay. So, may mga kapatid, yung kapatid ko, matyaga sila. May mga talagang kaibigan na artist, nagtyaga sila kasi kahit na anong bagay, kailangan pag-practicean mo yung guhit. Paulit-ulit kang mag-shoot. Ganon din ng photography eh. Palagi kang hawak mo yung camera mo hanggang halos parte na siya ang buhay mo. Kahit di ka nakatingin, alam mo kung saan mo pipindutin. Kung may nangyayari, siniset mo na kaagad yung mo, di ba? Alam mo. Kaya kung napaka-komplikado ng camera mo, kailangan mo pang tingnan yung menu, ang lalim ng menu, di ba? Kaya, pag nasa isang lugar ka, hinahanda mo yung camera mo, lalo na yung kahit gaano siya ka-complicated, ihahanda mo sa kung ano ilaw, kung anong gusto mo kunan, gaano kalapit yung tao, gaano kalayo, ganun. Kaya nga, lately, yung pinakasimpleng bagay na lang na camera ginagamit namin shutter speed. Yun yung nagsasabi kung anong bilis o galaw ng tao, di ba? Mahuhuli mo siya. O kaya blurred siya pag gumagalaw. Merong opening, yung laki ng butas ng lente, sumasalong. Yun ang mga factor na kailangan mo. Pero kung simple lang yung camera, pwede ka lang mag-focus, meron kang lamang film at meron kang paraan para bilisan o bagalan shutter speed. Yun ang pinakasimple. Tapos alam mo kung saan yung lahat ng function niya. Button para pindutin, yung shutter speed kahit na hindi ka magbilang, alam mo pag nasa dulo siya. Mayroon 1,500, 250, 120, 160, and so on. Tapos sa lente mo naman kung alam mo kung 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6. Kailangan kabisado mo siya. Kaya ako yung gusto ko yung lente minsan yung merong focusing tab sa ilalim. Alam mo, pag ginanon mo, ito kagaya nito, wala wala siyang. Kailangan alam mo kung gaano ka, inan mo sa infinity, tas gagano. Basta ganon, kakabisaduhin yung camera mo para mas makonti ang chance na magkamali ka. Pero anyway,
yun nga, pag may nakita ka simpado, huwag ka na mag-alangan. At saka, pag kagaya nito mabagal, pipindot ka, alam mo na kung kailan ka pipindutin. Gumaganda, lumalalim. Kaya, sa ngayon, nagsushoot kami, mga kaibigan kong marami kasing iba-ibang grupo tungkol sa street photography. Kami, street photography kasi yun lang yung stage namin, di ba? Pero, ang approach namin, isali mo ang mga elemento ng buhay. Ano nangyayari sa buhay. Yung kung pwede mong isingit at bigyan ng konting clue sa nangyayari. Kasi ang street photography or hindi mo kailangan i-caption na kailangan pag-shoot mo, mahulaan na ng tao or yung tao na magdadagdag sa story. Hindi ka guys sa news na kailangan mo ng exact na caption. Person is yung parang ito nasusunog ang isang building. Kaya na-trap yung isang tao doon sa third floor. Pero alam nyo ba na itong building na to ay 3 beses na siyang nasunog nung nakaraang dekada. Parang ganun history. Kaya pag nakita mo yung litrato, alam mo kung ano eksakto nangyari sa kanya. Pero sa street photography or documentary photography or landscape, minsan walang caption. Ano lang, mga hashtag lang. So, nasusunod ko kwento yung iba pa kasi medyo na-offend kami na may nagsasabi na yung panahon na yon puro poverty porn. Hindi po yung poverty porn kasi parang napakamali naman yun. Kasi kasama yun sa inherent na visual landscape ng paligid. Ang Maynila, may sariling kultura, may sayaw siya, may, di ba? Kasi pag nag-shoot ka parang ang tingin mo, pag unti-unti nakikita mo tugtog ng buhay, merong mababang tono, may pataas, nagpipik, tas bumababa, ganun Kaya nga, kung araw-araw ka nag-shoot, kahit na isang lugar lang yung kinukunan mo, pag dumami ng litrato, naging collection na siya, nagiging siya, time capsule. Tsaka, yung camera kasi time machine siya Yung litratong lalabas, makakapture mo yung buhay na nakaraan tapos, pati amoy, minsan, pag nakita yung litrato, maalala mo, ganyan yung amoy noon tsaka yung lamig ng panahon, di ba? Kaya nga ang litrato maganda pag nakikita mo siya. Kung mag-shoot ka, para ka nandun pag nakita mo. Ang gusto ko yung pag tinignan mo yung litrato, para ka rin nandun. So, yung mga ibang tao kasi araw-araw naglalakad sila, napapansin nila, pero lang kung visually, sila, yung visual na tao, di ba? Nakikita nila yun, kukunan nila. Dati, walang mga photographer, walang mga camera yung mga ibang tao. Minsan, pag nakita nila, nag-post ka nung litrato na kunan na sa isang lugar. Pag teka, kanina nandyan ako, hindi nakita yan. Napansin ko yan, pero pero nakunan nung mama. Parang ang ganda naman, nakunan niya yung moment. Ganun yun parang di ba? Yun lang. Tigil ko muna to. Medyo inubo na rin ako. Tsaka, sarap mag-shoot di ba?